Lalaki, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto sa boarding house sa Kalibo. Isla ng Boracay, magiging host ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships sa Agosto. Senior citizen, sugatan matapos maaksidente sa escalator ng mall sa Kalibo. Inflation rate sa Aklan, bahagyang humina ngayong Hunyo. Installation ng street lights sa provincial roads, nagpapatuloy. Mababang water levels sa Angat Dam, nagpapahirap sa kabuhayan ng mga mangingisda. DSWD, nagsagawa ng training para sa mga disaster responders at social welfare staff. Magandang hapon, Provincia Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalita ang aming nakalap ngayong araw July 16, 2026. Tres anyos na lalaki, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto sa boarding house sa Kalibo. Kidney failure, itinuturing sanhi ng pagkamatay ng biktima. Wala ng buhay nang matagpuan ng biktima dito sa kanyang boarding house sa bayan ng Kalibo. Sa panayam sa landlord ng boarding house na si Albelio Marte, nakalanghap sila ng masansang na amoy. Noong una ay nakala nilang patay na dagal lamang ang pinagmulan nito. Ilang beses nilang kinatok ang kwarto ng biktima, ngunit walang sumasagot. Inakala nilang nagpapahinga lamang ito, kaya hindi na nila ito ginambala. At kahapon, dumating sa boarding house ang tiyahin ng biktima matapos siyang mabahala dahil hindi na umano ito tumatawag sa kanya. Dahil nananatiling nakalak ang kwarto ni Darren at wala pa rin tumutugon sa kanilang mga katok. Sumilip sila sa maliit na siwang ng pinto kung saan nakita nilang nakahandusay ang biktima. Dahil dito, napilitan silang sirain ang pinto upang makapasok at doon tumambad ang wala ng buhay na si Darren. Nagkakandado abira. Makaroon kandado ito sugod. Kinato kami white gasabat. Kuuna kong galimpyo pa lang ako. Ay, ambal ko border siya. So, nagreklamo mo baho. Ay, medyo iyat agalin no baho. Ay, makon darin. Nakon to ay, bata, mabuhay na akon. Ay, nang buha ka ro, taga madalaga ng border nga, iyaw man na lang ay bahiman na puyat. O kaya talang man na mabugtaw, kung iya man nuganggam nga namatay, ay iya sanang iyabi sa sugod. Nga ni, wala ko ni, wala pagpilita nga pukawin mo. Ay, nanawag ang sa ubos, dega ko ro siligag. Daspan doon. Walis. Ay umabot na nga rang tiya nga nag-repair ka ko niya ay mo maboard. Pilar tang adlaw man ako lay wa pa ta nakatawag si Darren agwata. Wa ta ba nakaagtuto sa bagay. Ay makon igto ako makon ay mabaho ani makon nakatok umakon mo ituog. Wa makon wa na akong pilitat ko ani basi makon halin mo sa trabaho ay panggabi. Ay huwat nung ko lang mga bugtaw ay kung gusto mo mako na hindi ikaw pukaw lang magtong kami iya ay nakalako ni na ito sa sugod ay hindi ka niya mabuksan ay hindi gahang abira silip na makaroon medyo tuwag daya hakita na nga medyo gaubot sa Darren di karaga iyara uho ngani imo man nagsugo ka ako niya tugak lang layang puitahan ngani pag makaroon puitahan, iya ko tayo mga pang itong utara, yawan. Medyo hubad mo nga naka-iyaro. Nagsuka ko na yung matduko dahil wako tayo nagpamantaw, nanawa ko ang tawag pulis. Doon yung taro. Kuwan. Pero purpose na akon, nambaho, pero gam-gam tayo mong nausoy. Hasta ito ako sa ubos na pang-akad ako sa mga parador, aywa. Ang iyat aro, baho, halin. Anang dayang borders man, anang kilaga man ra.
Domingo ko na gabi, ay tawan pa na itapon Minggo ra. Domingo gabi. Pero what ang kasayod, kung kano mo sumaka kung bilang adlaw tayo mo namatay. Siyempre ito ka lang sa ubo sabi. Agad namang rumusponde sa lugar ang mga tauhan ng Kalibo Municipal Police Station at SOCO upang magsagawa ng investigasyon at crime scene processing. Sa panayam kay Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas, hepe ng Kalibo Municipal Police Station, sinabi nitong nakakita ang mga investigador na mga gamot para sa allergy, sugar at sa sakit sa kidney sa loob ng kwarto ng biktima. Maaaring kidney failure ang ikinamatay ng biktima at wala silang nakitang anumang sinyalis na karasan o ebidensyang magtuturo na may naganap na foul play. Yung mga nakita ho nating may ebidensya doon, of course, yung reseta. Yun po yung isa. May nakita ho tayong reseta doon ng gamot na tungkol po doon sa gamot sa allergy. Then sa sugar at saka yung gamot para sa sakit sa kidney. So yun po yung isa ho ng nakita ho natin doon. And sa further pagkandak ko ng investigation, wala hong nakitang any evidence to prove na nagkaroon ng krimen o kaya nagkaroon ng masasabi nating pinatay yung ating individual na yon. Batay sa investigasyon, huling nakitang buhay ang biktima noong gabi ng Hulyo 12. Kahapon na lamang siya pinuntahan ng kanyang tiyahin sa boarding house kung saan na-discovering wala na itong buhay. Nananawagan naman si Police Lieutenant Colonel Vargas sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng insidente. Hinikayat din niya ang may mga kapamilyang mag-isang naninirahan sa inuupahang kwarto o boarding house na regular na kamustahin at bisitahin. Wala ho tayong dapat ipangamba doon kasi nga po hindi naman po kumbaga yung kanyang kamatayan ay sanhi po ng natural na cause ng pagkamatay, hindi po ng dahil sa krimen. And of course sa mga family naman po na lalong-lalo na alam ho natin na meron silang kapamilyang nagbo-board, nagtatrabaho o kaya na pumapasok sa paaralan na alam nila mag-isa lang sa kwarto. Mas maigi pong time to time i-check natin. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ukol sa naturang insidente. Ako sa RG Briones at ito ang Kalibo Cable News. Muling mapapasakamay ng Boracay ang spotlight sa international stage matapos itong mapiling maging host ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships. May dida sa balitang yan, si Raymar Chudosio. Nakatakdang maging sentro ng international sports competition ang Boracay Island sa pag-host ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships mula Agosto 21 hanggang 23 na gaganapin sa Boracay, New Coast. Inihahandog ito ng Philippine Sports Commission. Ang 3 araw na torneo ay pangungunahan ng Philippine Aquatics Incorporated, katuwang ang Southeast Asia Aquatics, pamahalang panlalawigan ng Aklan at iba pang ahensya ng gobyerno. Inaasahang lalahok ang nasa 100 hanggang 120 manlalangoy mula sa 8 bansa, kabilang na ang 35 atleta ng Pilipinas na sasabak sa men's at women's 3 km, 5 km at 10 km events. Isa sa tampok ng kompetisyon ang 10-km race na siyang opisyal na distansya para sa Olympic Marathon Swimming. Bukod sa kompetisyon, layunin din ng torneo na isulong ang sportsmanship, cultural exchange at higit sa lahat ang sports tourism ng Pilipinas. Malaking ambag umano ang naturang international event sa pagpapalakas ng sports tourism program ng bansa at sa patuloy na pagpapakilala ng Boracay bilang world-class destination sa international sporting events. Magkakaroon ng 2 km at 3 km festival races na bukas para sa lahat ng swimmers na nais makibahagi sa selebrasyon. Una nang idinaos ang Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Bali, Indonesia at Pattaya Island bago mapiling maging host ang Boracay ngayong 2026. Inaasahan ding magpapalawig ng kanilang pananatili sa isla ang ilang delegado mula sa Vietnam, Thailand, Singapore at Indonesia na inaasahang magbibigay ng karagdagang sigla sa turismo at lokal na ekonomiya ng Boracay. Raymar Chudosio, Kalibo Cable News. Sugatan ang 80 anyos na senior citizen matapos maaksidente sa escalator sa mall sa bayan ng Kalibo. Sugatan ang isang 80 anyos na senior citizen matapos umanong maaksidente sa escalator sa isang mall sa bayan ng Kalibo.
Batay sa inisyal na impormasyon, nagtamo ng mga sugat sa paa at braso ang biktima. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas at isinailalim sa atensyong medikal. Hindi pa malinaw ang eksaktong sanhi ng aksidente. Ayon sa pamilya ng biktima, na ospital ang biktima ng isang araw at kinakailangang bantayan ang blood pressure nito dahil sa mga tinamong sugat. Nitong Miyerkules ng hapon, 2 beses umanong nagtungo ang pamilya sa mall upang alamin ang magiging aksyon ng management. Gayunman, sinabi nilang hindi pa rin umano sila hinarap ng branch manager kahit may mga pulis na roon. Inireklamo rin ng pamilya ang umano'y mabagal na pagtugon sa insidente. Anila, isang sales agent pa ang unang nagbigay ng paunang lunas sa senior citizen. Napansin din umano ng mga pulis na walang nakalagay ng warning signs o personnel na umaalalay sa mga gumagamit ng escalator bilang karagdagang pag-iingat matapos ang aksidente. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng pamilya kung magsasampa sila ng kaukulang reklamo laban sa mall. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunaan ng mall hinggil sa mga aligasyon. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Inflation rate sa Aklan, bagyang humina ngayong June 2026 batay sa Philippine Statistics Authority or PSA Aklan. May detalye sa balitang yan, si Jelino Salas. Bahagyang bumagal ang inflation rate sa probinsya ng Aklan nitong buwan ng Hunyo kumpara noong Mayo. Batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority Aklan, ang pangunahing nagbigay ng ambag sa pagbaba ng inflation rate ay ang transportasyon. Bahagyang humina ang inflation rate ng probinsya ng Aklan nitong June 2026 ng 7.3% kung ikukumpara noong Mayo na may 8%. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority Aklan, pangunahing nakaambag sa paghina ng inflation ay ang transportasyon na mayroong 72.4 sa kabuuang pagbaba ng inflation. Kasama rin sa nagbigay ng ambag ay ang food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages at tabako. Samantala pagdating sa halaga ng piso nitong Hunyo, nananatiling 75 centavos ang halaga ng piso pareho sa nai-record noong Mayo ngayong taon. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Installation ng street lights sa provincial roads nagpapatuloy. Madida sa ulitin yan, si Jelino Salas. Nagpapatuloy ang installation ng mga street lights sa mga block spot at accident-prone areas sa provincial roads. Sa ibinahaging litrato ni Governor Joen Miraflores, makikita ang ilang bahagi ng kalsada na lumiwanag matapos ma-install ang 49 units na street lights sa iba't ibang lugar. Kabilang narito ang Banga-Libacao Road, Tural-Basibaliw Arcangel Feliciano Road at Numancia-Lezo Malinaw Road. Nilalayo ng gobyerno probinsyal ng Aklan na mabigyan ng maayos na provincial road system ang mga Aklanon, particular na sa gabi. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Patuloy na bumaba ang water level sa Angat Dam na nagdudulot ng hirap sa kabuhayan ng mga mangingisda at iba pang komunidad. May detalye sa baliting yan, si Nalaisa Rizales. Nababa na po. Lalong nahihirapan ng mga mangingisda sa paligid ng Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level ng reservoir. Ayon sa mga residente, mas matindi ang pagbaba ng tubig ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon, dahilan upang maging malabo ang tubig at mas mahirap makahuli ng isda. Batay sa datos ng Pag-asa, nasa 155 meters above sea level na lamang ang water level ng Angat Dam, mas mababa sa 160 meter critical level at sa normal nitong operating level. Sinabi rin ng Pag-asa na nagpapatuloy ang mahina hanggang katamtamang El Nino na posibleng lumakas sa huling bahagi ng taon at magdulot ng mas kaunting pag-ulan at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng Angat Dam na nagsusupply ng mahigit 90% ng pangangailangan sa tubig ng Metro Manila, gayon din ng irigasyon at hydropower. Nalaisa Rizales, Kalibo Cable News. Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nagsagawa ng Comprehensive Emergency Program for Children Training sa bayan ng Ibahay. May detalye sa baliting yan, si Jelino Salas.
Nagsagawa ng Comprehensive Emergency Program for Children Training sa bayan ng Ibahay ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Disaster Response Management Division. Ang nasabing pagsasanay ay nilahukan ng disaster responders at social welfare staff kung saan sa 3 araw na pagsasanay ay binigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang maipatupad ang mga interbensyon na nakatuon sa mga bata pagdating sa mga sitwasyon ng sakuna alinsunod sa Republic Act No. 10821 o ang Children Emergency Relief and Protection Act. Maliban dito, tinalakay din ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga responders pamantayan sa proteksyon ng bata sa oras ng emerhensya at psychosocial support. Nilalayan ng aktibidad na ito na patuloy na pagsikapin na bumuo ng matatag na pakikipag-ugnayan sa mga bata sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kahandaan at kakayahan sa pagtugon ng mga lokal na pamahalaan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang nagay na panahon sa probinsya ng Aklan o sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, July 16, 2026. Sa subong ay wala naman nakita may ginomonitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sang ating Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may extreme northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalatag panag-uob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makanay tubtob makasarang ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:16 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:35 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon ay bisitahan lang ang aton official website at www.bagongdat.pagasa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Sarah J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.